Ibakahan, kaya sumadsad sa Kalbaryo. Kaya ang bawat pinagdaraanan ay isang hamon sa malalim na pagtitiwala, isang pagtitibay sa malalim na pananampalataya. Kaya't ang sino mang tumanggap na ang matibay na pagtitiwala at pananalig, lalong pinatitibay pa ng pananampalataya niya sa Ama. Kaya mga mahal, ang lahat ay napagtatagumpayan, nahuhulagpusan, na hindi katulad ng ibang tawa ng tawa, nakakatawa, nagtatatawa, sapagkat manunutya siya, mangungutya sila. Alam nyo baga, ang mga taong gayon, sanlibutan ng ugali, mapagkunwari. Subalit ang taong makatotohanan at nagpapakatibay sa pananalig sama, mayroon siyang pagtitiwala sa pinaglilingkuran niya. Kaya naman, habang may buhay at nabubuhay sila, patuloy na umaasa, mahabagin ang Diyos nila. At yan ang marapat na kamti ng mga tao, ng mga anak ng Ama, ang pagtitiwalang lubos na sa iyong pinagdaraanan, lalo ka pang kumapit, lalo pang lumalim ang paniniwala mo sa iyong pinaglilingkuran sa halip na humina at mawala. Sapagkat habang pinalalalim niya ito, lalo mong nadarama, mahal na mahal ka niya. At habang nakakamtan mo ang tagumpay, lalong napapatotohanan na ang pinaglilingkuran mo'y buhay na buhay. Kaya ang lahat ng mga nagtibay na kapag susumigaw, ang Diyos na pinaglingkuran ay walang hanggan. Pag-ibig na nakamtan, kapangyarihang tinataglay, hindi nawalay sa kabilaman ng dusa't hilahil na pinagtagumpayan. Mga mahal, alalaong baga, naway makilala niyo ang totoong pananampalataya. Naway magawa niyo ang tapat na pananalig sama. Sapagkat ang tunay na nananalig at nananampalataya sa Ama, hindi lamang sa ligaya naghahanap siya, hindi lamang sa kasaganaan, hindi lamang sa kasiyahan ng pansanlibutan, kundi sa kasiyahan ng kalooban na walang paknit, walang mapaparam, sapagkat patuloy na binubuhay ng Diyos na kanyang nasumpungan. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't habang pinaglalaban mo ang iyong pinaglalaban na buhay, sinisidlan ka ng tapang, ng lakas at pagtitibay. At doon niya pinakikita, siya'y buhay na sa iyo'y nakamtan. Mga mahal ko, naway lumalim ang pananampalataya nyo. Naway tumibay ang pagtitiwala nyo sa Ama. Naway humigit pang umasa kayo sa Kanya. Sapagkat walang ibang tatakbuhan. Kalimutan mo man siya, talikdan mo man siya, iwanan mo man siya, walang ibang Diyos. Hindi ka makapagmamalaki at magpapalagi ng damdamin sa Kanya. Nasasabihin mo, kung ayaw mo, huwag mo. Sapagkat hindi siya tao, siya'y Diyos na totoo. Buhay bang Ama? Kaya dito nasusukat ang malalim na pagtitiwala. Habang dinaraanan mo, pinagdaraanan mo, yaong pagdalisay na nakamtan mo. Katulad ng paghihirap sa buhay, karamdaman at anumang pinakikibakahan. Sapagkat dito nasusukat ang malalim na mananalig sa Ama. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, kung tapat kang may pagtitiwala sa Ama, aasahan mo siyang lagi mong ligaya. Siyang lagi mong sigla, siyang sa tuwinay lakas mo't kalusugan ng iyong buhay. Buhay pangangatawan, buhay espiritual, buhay pananampalataya, at buhay na walang hanggan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, malubos ang galak ninyo, sapagkat ang mga pinagdaraanan ay hindi daan para ikay manlumo
kundi para ikay higit pang tumapang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng higit pang laban ng pagtitibay, upang sa gayon lalong mabuhay ang pananalig niyong walang humpay. Nekkarameneyanang, nekkarameneyanang, nekkarameneyanang. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat iba't iba nga ang ugali ng tao. May mga taong sasabihin, mahal ka, subalit pinahihirapan ka. Subalit ang Ama, hindi pag dumanas ka ng mga paghihirap, ay pasakit para sa iyo, kundi upang lalo kang patapangin niyang anak niya. Hindi katulad ng tao na habang kinukonsinti mo siya, minamahal mo siya, hindi niya alam ang ginagawa niya sa iyo. Samantalang ang Ama, habang pinababayaan mo yung mga binibigay niya sa iyo at nilalabanan mo, lalo niyang nakikitang totoo ka sa Kanya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat nga kung hindi gayon, wala na sanang mabuting mga halimbawa, mga totoong halimbawa, mga tapat na halimbawa, at mga nabuhay na halimbawa. At yan dapat ang mapagnilayan ng tao. Hindi yaong kung may dinaranas, yaon na lamang ang kanyang iniisip-isip. Kundi habang may dinaranas ka, ang isipin mo'y ang Ama mong sa iyo'y maghuhulagpos, magsasadsyad, at magbibigay tagumpay. At yan ang dapat ginagawa ng tao. Upang sa kanyang panglulumo, tumatatag siya sapagkat mula sa kanyang sinasamba. Upang sa kanyang kadiliman, nahahawi, nagliliwanag ang balumbong na bumabalot sa kanyang katawan. Upang patutuhanan ng kanyang Ama na tinanggap sa buhay niya siyang tunay na liwanag nila. Mga mahal, walang ginawang masama ang Ama sa lahat ng dako, sa lahat ng sandali, sa lahat ng mga anak niya. Kundi ang lahat ng pinatutupad niya, batid niyang ang lahat ng ito makabubuti sa mga minamahal niya. Kaya't kung may pinatutupad man sa inyo, alalahanin niyo, mahal na mahal niya kayo. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya't paano mo siya lalabanan? Paano mo siya tatalikdan? Mayroon ka bang ibang tatawagan? Mayroon ka bang ibang masusumpungan? Tuwirang katotohanan. Ang matapat sa Kanya, tagumpay ay nakakamtan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya nga maliwanag ang sinabi mula kay Juan. Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Maraming taong ganito. Kaya lang hinahanap ang Diyos sa kabusugan ng pansarili, sa kalayawan ng katawan, sa kagalakan na pangkatauhan, subalit hindi dahil nahiwagaan siya sa buhay niya. Hindi nakita ang mga himala sa buhay niya na paano siya lumaki sa loob ng tiyan ng kanyang ina, na paano siya pinangalagaan at inaruga ng kanyang magulang na tunay. Kaya kung ito lamang ang masusumpungan ng tao, lalalim at palalim ng palalim ang pananaw na ang Diyos niya ang dapat niyang asahan. Kaya sa kabila man ng mga pinagdaraanan, tamang kung minsan luluha ang mga mata, hindi dahil galit ka, kundi sa pagsusumamo mong naway mahulagpusan ko itong niloob mo't pahintulot upang ako'y patatagin mo bilang iyong tunay na anak.
Nawa mga mahal ko, kung papaano kayo nagmimithi sa dakong ito, ay patuloy na makinig ng mga banal na aral. Patuloy nyo nawang namnamin sa mga puso nyo, hindi bibigay sa inyo kung di ninyo kakayanin. Sapagkat maliwanag ang tinuran, tinimbang mo na kita, sinukat pa. Kaya't batid ko ang kakayahan mo at makakaya mong dalhin, anak ko. Kaya't kung papaano ko ito pinahintulot na maganap ito sa buhay mo, kung di ka mawawalay sa akin at patuloy mo kong hanapin, ang katagumpayan na di mo namamalayan, hindi kayang diripin ang iyong kaisipan at damdamin, patuloy ko namang sa iyo ay ibibigay. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Kaya tinurang maliwanag, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Sapagkat ang taong umaasa sa laging biyaya na pansanlibutan, wala sa pang-espiritual na pamumuhay. At ang taong sa tuwin ay umaasa sa Ama, malalim ang pananampalataya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat paano patututuhanan ng Ama mo nang ikaw ay nagkasakit, ako ang kagalingan mo. Nang ikaw ay may humina sa parte ng katawan mo, ako ang nagpalakas nito. Nang ikaw ay nanlulumo dahil sa pinagdaraanan mo, akong tumubos at pinalakas ko ang panlulumo mo. Nang ikaw ay nagkulang dahil sa tuwin ay tinatawagan mo ko, pinupunuan kong di mo namamalayan, nagkakaroon ka ng walang kakulangan. Kaya kung lahat ng ito'y batid ng tao, hahanapin ang katotohanan, tatalikdan ang kamalian. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Magsimba kayo bukas at may karagdagan. Mga mahal, pagpalain kayo. May tanong baga ang mga anak ng Ama. Kaya nga, ang isang bata, dahil wala pa siyang isip magsalita, pag may nararamdaman siya, uha lamang ng uha. Subalit ang pagkakaiba sa isang may edad na't matanda, pag may nararamdaman, hindi umuuha, putak ng putak ang bibig niya. Ang pagkakamali ng walang isip na matanda, sa halip na magsalita at magngangawa, dapat sa amay dumulog at manalig na ganap. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Anong magagawa ng hinaing at daing kung hindi mo binibigay ang katapatan mo? Anong magagawa ng lagok ka ng lagok ng gamot na hindi mo kinikilala ang magpapagaling sa'yo? Anong makakamtan mo, managana ka man, kung ang bumuhay sa'yo'y di mo nakilala? Anong mangyayari sa buhay mo, nasa iyo man ang lahat, kung sa wakas ng buhay mo'y parusa ito? Kaya wala nang higit na pinakamapalan, habang may buhay, ang Diyos mo'y kamtan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya habang may buhay, ligaya ko ikaw, Amang mahal, wala kang kapantay, boses at tinig sa'yo lamang, tanging ikaw ang may alay, sa'yo lahat, Ama, noon, ngayon at kailanman. Bakit nga ba mahihiya ang tao kung anong sinapit niya na di niya
ginusto at di pinili kundi bagkus ginawa'y kabutihan mula sa'yo. Bakit nga ba, Ama, ito'y manlulumong totoo? Habang may hininga, labanan ng tukso, ipaglaban ang mabuti para sa'yo, pagkat ikaw lamang ang may batid ng marapat kanino man. Tanging ikaw lamang, tanging ikaw lamang, tanging ikaw lamang, magpakailan paman. Mga mahal, kahit hirap ka, sa palagay mo'y hindi mo kaya, sumulong ka't ilaban mo, pagtiwalaan mo'y Diyos Ama mo. Sapagkat sa pananalig mo't pagtitiwala sa Kanya, pinakikita niyang magagawa niya sa iyo. Subalit, kung manghihina ka't di ka lalaban, wala kang kakamtang tagumpay. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sadyang niloob na magkaganito upang patotohanan ng Diyos na pinagsisigawan. Nagdaan ka ba, anak, sa niloob kong mamalat? Sino ba ang tinig mo? Sino ang buhay mo? Kung batid mong ako, sulong ipangalandakan mo. Ipagsigawan mo, anumang naganap sa iyo. Patutunayan ko sa tao, ako pa rin ang kalayaan mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung nagkasugat ka, tinago mo. Paglabas mo, tuyo na. Pero sinabi mo, ginamot ka ng Diyos mo. Kahit tagal bago nangyari. Mas mainam na yung araw-araw kang naglilingkod pa rin sa Kanya. At gumagaling kang wala kang kamalayan. Napapatotohanan mo, ang pinaglilingkuran mo'y tapat sa iyo. Napapakita ng sinasamba mo, buhay siya. Napapasigla ka niya sa hindi mo namamalayan. Eh ano ba kung ang kapwa mo'y magtawa? Ang mahalaga, ang Diyos Ama mo'y siyang-siya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Kung minsan, hindi alam ng tao yaon. Nakakahiya ka. Nahiya ako. Kanino ka mahiya? Sa iyong kapwa? Bakit? Sila ba dadamay sa iyo? Pagagalingin ka ba? Palalakasin ka ba? Habang nakakahiya nga, lalo mo pang ipakita. Hindi ka nahiya sa Diyos mo. Sa kapwa mo, hindi rin. Sapagkat kung mabuti ginagawa mo sa Diyos mo, hindi mo ito ikahiya. Sa kapwa mo, kung wala ka rin ginagawang masama, wala kang dapat ikahiya. Sapagkat ang Diyos mo, ang siyang tunay na kaligtasan mo. Kaya't patotohanan niyang habang binibigay mo ang marapat sa Kanya, lalo niyang binibigay ang dapat sa buhay mo. Pagpalain kayo, mga mahal ko, alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama, kay dakila niya. Binalik lang po sa akin ng isang nangyari noon sa buhay ko. Nilagnat din ako noon, hindi pa po ako ganito. Pero, yung mga singaw ko pinadoktor ko pa, dumamot, ginamot. Ang sakit, reklamo ako ng reklamo. Pag ngumangawa ako, aray, kasakit. Ngayon po, salamat sa Ama. Mas marami to, pero nakakakain ka. Ano? At
isa rin pangyayari na ang anak ko rin si Jovelyn is 3 years old po siya noon. Ang dami, namusarga rin, iyak ng iyak. Pinadoktor ko rin po, maraming binigay, may pampahid, may pang iniinom. Ay, halos 1 buwan, iyak siya ng iyak na namusarga. Pero salamat sa Ama, ako'y nagtitiwala sa 1 linggo, magaling na siya. Buhay ba ang Ama? Naniniwala ako sa Kanya, pinagtitiwalaan ko siya, walang karapatan ang kalaban niya sa Kanya. Alam kong may magagawa. Tandaan po ninyo, hindi yan bigay ng Ama. Bigay yan ng kalaban niya para tumigil ka. Sulong anak ko, lumaban ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinat tanggapin. Salamat sa anak na Danilo. Anak, ang Diyos ang nalulugod sa ginagawa mo. Tandaan mo, ang tao'y walang karapatan magtakwil sa kapwa-tao niya. Ang Diyos lamang ang may karapatang tumakwil sa mga anak niya. Sapagkat ang amay iba sa tao, kung humatol ay pantay. Buhay ba ang Ama? Kaya, kailanman, kung kilala mo ang Ama, hindi ka man lulumo sa ginagawa ng kapwa mo. Lalo kang lalaban, sapagkat alam mo, ang Diyos mo'y buhay. Tama po ba? Totoo po yan. Totoo pong totoo yan. Pakatandaan po ninyo, pag inaayawan kayo ng kapwa nyo, ang Diyos, lapitan nyo. Hindi kayo aayawan. Kapag tinatakwil kayo ng kapwa nyo, ang Diyos, manalig ka. Hindi kanya itatakwil. Ano mang kamalian ang pagkatao mo, ang Diyos hindi pagdakay hahatulan ka. Lilitisin ka muna niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya pakatandaan po ninyo, hindi siya agad-agad pagdaka nagpaparusa. Hindi siya agad-agad pagdaka nagbibigay ng parusa. Buhay po ba ang Diyos? Kundi, lahat ng anak niya binibigyang pagkakataon. Tama po ba? Totoo po yan. Ang Ama, mapagbigay ng pagkakataon sa mga anak niya. Kaya pagkilala nyo ang Ama, kung sino yung alam nyong kapwa ninyo, nagkasala, siya pang lalo ninyong gugustuhin. Sapagkat
kung gagamitin kayo para sa kanyang pagbabago, kalugod-lugod kayo sa kanya. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung kayo ay mismo ang tagapaghusga, para nyo nang sinabi, huhusgahan din kayo ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, pagpalain kayo. Magagalit po yung di makakaunawa, subalit totoo yan. Nasa banal na aklat yan. Kaya kung marunong magbasa, totoong nagbabasa, alam ang tinuran ko'y walang kasinungalingan. Buhay ba ang Diyos? May mga tao kasing, porke naglilingkod na, kala nila ay sapat na yun. Ayaw po ng Ama, yung kaya ka naglilingkod, nagpapasikat ka lang. Nagmamagaling ka lang. Yun ang hindi kalugod-lugod na paglilingkod. Yung nagpapaligsahan. Kanino kayo nagpapaligsahan? Sa kapwa nyo? Makipagpaligsahan kayo ng mabuting gawa, subalit huwag kayo nagmamarali sa sarili nyo. Sapagkat ayaw ng Ama, ang tinitingnan mo yung ginagawa mo ay pinapapa-utang na loob mo sa kapwa mo. Siya ang gaganti sa iyo, siyang nakakakilala at nakakakita kung sino ka at ano ka. Buhay ba ang Ama? Kaya ang tamang paglilingkod, hindi nagbibilangan, hindi nagsusumbatan, hindi nagkukwentahan ng ginagawa, kundi nagkakaisa sa mabuting gawa. Mga mahal, patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magsihayo kayong taglayang liwanag na walang kamatayan mula sa Kristo at pagpapalang walang hanggan, tamuhin nyo buong buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, iba't iba ang paglilingkod, ano po? Pero wala nang pinakamasarap na paglilingkod, yung magpakatotoo ka sa ginagawa mo. Mga kapatid na minamahal, katulad po ninyo, limbawa, yung natututunan nyo sa inyong kapwa, na ibabahagi nyo sa kapwa nyo, paglilingkod na po yun. Yung pagbabago ng isip ninyo at pagbabago ng damdamin nyo na ibabahagi nyo sa kapwa nyo para sila rin ay magkagayon, paglilingkod na po yun. Yung pagpapatibay sa pananalig at pananampalataya sa inyong kapwa, paglilingkod na po yaon. Maraming uri ang paglilingkod. At siyang nakamtan ng bawat naglingkod ng tapat at totoo sa isang espiritu nagmumula, napapalaganap, napapalago ng nakikiisa at pawang nag-iisa sa katotohanan sa kalooban ng Ama at Kristo. Sa patnubay at galak na hinandog ng Espiritu Santo ang pinagmulan. Pagpalain kayo. Wag na muna pong magbendisyon, paumanhin. Ano po? Alam ko po, maunawain kayo, mapagmahal. Sapat na po yung bendisyon. Bye-bye po!